Hey guys, what's up? Pwede ba Sean Wayne today? Alikat, pag-usapan natin. Medyo late na pero sige, pag-usapan pa rin natin. Mga social media influencer gaya nila Rosemar, Diwata, sino pa? Si Daquili, no? Iba't ibang mga influencers po tatakbo ngayon 2025 election. So, actually nakapag-comment na rin dito si Attorney Libay. Nakita ko pa ngayon. Parang nag-respond yata si Models of Manila sa kanya. Anyway, loko ko nga si Attorney Libayan. Attorney Libayan, pwede na tayong pwede na tayong mag-party list. Pasok ka na sa party list. Makakuha ka lang ng 300,000 votes. Pasok ka na sa party list. Nakita ko yung subscriber ni Attorney Libayan na sa 500 na. Paano kung first nominee si Attorney Libayan, second nominee si Attorney Claire? Yung kombinasyon ng dalawang yan, wala na. Game over na agad. Anyway, so eto nga, pag-usapan muna natin ito. Itong mga social media influencers na gustong pumasok sa election. And I came across dito sa video ni Christian Esguera. May mga sinabi siya dito na nag-agree naman tayo kahit papaano. Yan. Sabi ni Christian Esguera dito, uubra ba ang mga content creators sa politika? Actually, meron tayo na isang example dyan. Ito, dahil sa sobrang excited ko, napakomentaryo na ako tungkol dito sa issue nito kahapon. Kasi yung ating pong panauhin, he was very, very busy yesterday. Kasi ito yung mga panahon kung saan talagang guys like our guests for tonight are making a killing. Of course, metaphorically. Okay? So, busy siya kahapon. And sabi ko, baka pwede ngayon na lang. Ayan. So, pumahig na siya. Bitin na bitin ako. Gusto ko talagang pag-usapan itong mga content creators, itong mga social media stars in their own right na sumabak po sa larangan ng politika. So, nung day 1, day 2, nakita natin yung mga quote-unquote social media personalities. Although if I were you, I wouldn't use the word personality kasi masyadong parang sacrilegious minsan pag ginamit mo yung term na personality sa ilang mga tao sa social media. Agree naman ako dyan kay sa sinasabi dyan ni Christian Esguera. Kasi hindi naman lahat ng tao dapat o sabihin natin deserve na matawag na personality when in fact they have negative, they have personality, yun nga lang negative. No, like gaya ni Rosemar, 'di ba? Ano ba yung very notable na ginawa niya recently? 'Di ba? Yung mga pinagagawa niya sa Palawan. Media na wala namang personalidad. Pero may clout, no? Anyway, sisimula naman akong bumanat, no? Pag-uusapan natin, ano ba ito? Ito na ba yung bagong phenomenon na dapat natin tanggapin? Something that we have to live with. Social media content creators trying their hand in the electoral arena. Sila ba yung pwedeng maituring natin yung mga bagong celebrities? Kung dati, meron tayong mga question sa mga artista na sumasabak sa politika, sila na ba yung mga bagong artista ngayon? Yung mga content creators na pwedeng wala namang competence pero merong kasikatan. Sabi ni Miss Maria Irene Cruz, palala ang tumatakbo. Totoo, agree ako sa iyo. Sabi dito ng isang MJ, imagine with the Philippines with, okay, whatever. Susubok na sumabak sa larangan ng politika. Ang kausapan natin ngayong gabi ay isa pong veteranong campaign strategist. Siya po yung tagapamuno ng Agents International. Madalas naman po natin siya mag-guest dito. So without further ado, I'd like to welcome si Mr. Alan Herman. Magandang gabi and thank you for joining us dito sa Facts First. Good evening, Ian, and good evening to all of our Facts Natics. Nag-file na sila. Kayo ba boboto na? Nakipag-register na po ba lahat? Sana registered tayo. We will also exercise our right to vote as these influencers. Ian was purposely avoiding to use that word na influencer. Galit si kaibigan ko si Ian Esguera dyan sa word na yan eh. Talagang naninindig ang kanyang balahibo. Just influencers have a right to seek public office. It's more important to exercise our right to vote. So sana nakapag-register
na ho lahat ng qualified bumoto. May public service to begin with. Kailangan na natin tanggapin yung mga social media, quote-unquote personalities jumping into the political arena. Well, you touched on it yesterday no nag-beast mode ka, no? Nakita ko talagang lumalabas yung mga ugat mo dito, tsaka yung mo, nagta-throb, no? Gigil na gigil ka. In fact, you were holding back. I know you well, no, Ian, you were holding back sa yung beast mode commentary. Again, I will riff off what yung last point mo dun sa pagbi-beast mode commentary mo. Just because you can doesn't mean you should. But should we accept this as the new norm? Absolutely. Tama yung sinabi mo dun sa intro ng show natin ngayong gabi. Sila na ang bagong celebrities. And you can't blame them because the game is always awareness to conversion. Sino ba ang mataas ang awareness sa Pilipinas? Natural. Yung mga artista, yung mga nakikita ninyo sa TV, yung mga nakikita ninyo sa mga sine. Pero ngayon, dahil sa pagsabog ng social media, at yan ang pinaka-kinukonsume na form of media ng Pilipino ngayon, syempre, yung mga sikat sa social media ngayon, ang bagong artista. You know what? Ako, just like what they're saying, ako wala akong problema dun sa mga social media personalities, influencer, whatever you want to call yourselves. Wala akong problema for them na tumakbo. Ang nakakatawa lang, yung mga tumatakbo is yung merong malalaki lang following. But they don't know anything about politics. Politics is not even their content. Okay? One best example is Diwata. And then Rosemar. Hindi ko alam kung ano educational background ni Diwata. But definitely, with Rosemar, alam ko graduate yata ng medtech yan. Diba? What's the name of the guy? Si Models of Manila. Ang content naman niya about politics eh. Ang pagkakaalam ko, tama ba ako? Graduate yata ng Ateneo. So between the three of them, para sa akin si Models of Manila, mas nakikita ko siyang qualified kumpara dun sa dalawa. O kung sino pang social media influencers ang mga nag-file even yung mga artista. 'Di ba? I also remember last year I was asked kung gusto ko raw tumakbo sa politics. No. Hindi ako interesadong tumakbo sa politics. Na-enjoy ko lang yung discussions about politics. Pero yung sumabak sa politika, no. Minsan totoo yung sinasabi na meron ng sistemang in place eh. If you go against the system, gagawin nila ang Marcoleta style. Mama-Marcoleta ka. Nakita nyo naman kung anong ginawa kay Kong Marcoleta, di ba? He is going against the system. So by doing so, tinanggal siya sa mga committees na parte siya or member siya or official siya. 'Di ba? I never wanted to be part of any government agencies. No, or administration, even the GOCC. I don't like. It's not because I don't want to serve the Filipino people, but because alam ko, lumaki ako na nawi-witness ko yung politics sa loob ng government agency. I even decline an offer to work sa DSWD. Pag naalala ko nga yung mga chika namin ng mga klase ko, ng mga social workers. Imagine niyo, master's degree holder na yung mga yan. Pero magkano lang sinasahod? Wala pa yata 25,000 pesos. 'Di ba? Imagine mo ang isang simpleng government employee na merong master's degree is making only between 25 or 30,000. Samantalang yung mga politiko, gaya ng tumatakbong si Diwata, hindi natin alam kung ano tinapos yan. Kung manalo man sila, yung party list nila, which by the way, sa kamangmanga ni Diwata, ginagamit na siya, pang fourth nominee po siya. Doon sa hindi po nakakaalam, okay, sa party list,
20% lang po kayo ng dami ng tunay na mga kongresista. Sa 20% na yan, okay, 2% doon, malalaman kung pasok ka. Kung nahigitan mo yung number ng 2%, kaya tingnan nyo ang ACT-CIS. Ilan nakaupo sa kanila? Kasi nahigitan nila yung 2% eh. Pero karamihan dyan, 1 lang ang nakaupo. Imagine niyo sabit na nga tayo, parang sa party list kasi sabit ka na lang eh. Pero mas maraming sumuupong kongresista sa party list kumpara sa mga legislative district. Sa legislative district, isa lang ang nakaupo. Tingnan mo ang mga tulfo. 'Di ba? 2 tulfo nasa party list. Yung isang tulfo nasa legislative district. Oh. See? Tuloy tayo. Pero iba yung land. The Zalora 1010 sale. Pag-usapan natin ito. Alam mo yung mga intricacies ng kampanya, no? Pag kunwari isang social media quote-unquote personality ay merong kunwari 3 million followers on TikTok, siguro meron siyang sabihin na nating 200,000 subscribers on YouTube, siguro significant following on Facebook, pati isama na nating X, no? Sapat ba yan manalo? Kunwari, tatakbo siya sa pagka-senador. Senator, absolutely not. 100% the answer is no. Ang dalawang pinakamahirap pasukin ngayon na laban ay unfortunately yung mga napili ng ating mga influencer ba? Baka manggigil ka, iyan eh. Baka sumaan loob, baka umasimanten mo pag ginamit ko ng ginamit in term na influencer, no? Pero ang pinakamahirap na laban na pwedeng pasukin ng mga social media content creators ay party list at Senate. At mukhang yun ang napili nila. Napakahirap niyan. Yun yung pinakamahirap. In fact, the cautionary tale there will be Mocha Uson. Kung natatandaan ninyo, Mocha Uson. Si Mocha Uson, meron siyang 5.8 million followers nung tumakbo siya. But you have to make the qualification with Mocha Uson. Itong mga followers po ni Madam Mocha Uson nung panahon na yon, hindi lang po followers yon. They were rabid followers. They were people who were genuinely engaging with Mocha at yung tinatawag nating MICE framework, no, yung ideology, shared ideology sila ni Mocha. At that time, nung tumatakbo siya, she had the full support of the sitting president. Gumawa pa ng promotional video ang presidente upang itulak ang kanyang pangangandidato. Ngunit dun sa 5.8 followers niya, anong nangyari? Tumakbo siya bilang party list. Nakakuha siya ng 115,000 votes. Hindi po siya nanalo nung tumakbo siya. 5.8 to 115,000, that's not even 10%. That's not even 5%, I think. So, obviously, dito sa sinasabi dito ni Sir Alan, tama ba? Sir Alan. Not because you have a lot of followers, not because you have a lot of subscribers. It means that can be translated to a voter. 'Di ba? Siguro, no? Pero hindi pa rin eh. I mean, if he's using Mocha Uson as an example, ipapasok ko si Miss Sas, Rogando Sasot. Si Sas, I think less than 1 million lang siya ngayon. But then again, yung mga information na pinopost niya, very juicy. 'Di ba? Hard-hitting yung mga pinopost niya. Yung mga discussion na ino-open niya, very relevant. Now, the thing is, even if SAS only have around less than 1 million, kung half of that will vote, okay, sa kanya, there's a very big chance na pwede siya maging party list representative. Diba? Masecure mo lang yung 300 to 400,000 na vote. Sure yan. Sure yan. Diba? Makakaupo siya. Alam mo, sa totoo lang, matagal na namin nililigawan si Atty. Libayan na tumakbo. Sabi niya, if I remember it correctly, Atty. Libayan, you can correct me on this one. Sabi ni Atty. Libayan, politics is not for him.
or hindi pa niya naiisip yung mga ganyang bagay. As it is, he's very content with what he's doing right now, no? Parang mas nai-enjoy niya yung pagiging abogado niya sa pagiging politiko niya kasi nga nakikita niya sa father-in-law din niya. Yung sabihin na lang din natin um, yung hirap siguro, yung pagod ng pagiging politiko, no? Kaya, kasi kung halimbawa, no, magkaroon ng party list si Attorney Libayan, pwede niyang ilabi yung mga pinaglalaban natin dito sa YouTube, no? Na halimbawa, age of sexual consent, no? Maitaas niya sa 18. Okay? Alam mo sabihin na lang natin, ano, segue lang tayo ng bahagya. Kung halimbawa man, no, dumating yung araw na tumakbo, maisip ni Attorney Libayan tumakbo as a politician. Maganda na yung marami kasing inilalaban si Attorney Libayan na napaka-importante. Okay, one of which na naging very prominent nga is nagkaroon pa nga ng debate, 'di ba? Yung age of sexual consent. Okay, kung maitaas man niya 'yan at may pasa yan, maging amendment 'yan, no. Maganda. Okay, mas maganda na magkaroon ng tawag dito provision sa batas natin na ito yung age of sexual consent dapat. 'Di ba? Anyway, so balik nga tayo dito. Ngayon, I'm very sure marami po sa inyo, no, hindi, recall that, hindi sumasang-ayon dito sa mga ginagawa ng mga social media influencer. I'm gonna give you one very good example. Dito sa interview na to, pakinggan natin. Okay, disclaimer, hindi po ito pang sa smart shaming ha. Hindi po ito pang smart shaming. But this is just one very good example. Bakit hindi magka-qualify si Diwata? Alam mo ba, na-viral ngayon ang pagsagot ni Diwata sa isang interview kung ano ang pet peeve niya. Sagot niya kasi na aso ang pet peeve niya dahil loyal daw silang tao at hindi nanguhusga. Tila hindi alam ni Diwata kung ano ang meaning ng pet peeve kaya ito ang sinagot niya. Kung matatandaan na balak na ding pasukin ni Diwata ang politika dahil nakapag-file na din siya ng COC. Alam mo ba, Imagine as simple as that. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng pet peeve. 'Di ba? Hindi sa pinagtatawanan ko siya dahil hindi niya alam. Yung ganyan nga lang kasimple hindi niya alam eh. How much more yung very complicated, no, na paraan ng paggawa ng batas. Tandaan nyo, party list yan. Nasa loob yan ng House of Representatives. Ano ba ginagawa ng mga taga-House of Representatives? At saka ng Congress as a whole. Okay? Both houses, mapa-Senate man yan or House of Representatives, ang pinaka-mandate nila, okay, ang pinaka-mandate nila is gumawa ng mga batas. So sa tingin nyo, sa simpleng ibig sabihin ng pet peeve na hindi alam ni Diwata ang ibig sabihin, masasabi mo bang dapat ma-qualify siya as a nominee ng kanilang party list? Imagine niyo nagpapasweldo tayo ng mga tao sa loob ng House of Representatives at saka ng Senado at ng iba't iba pang ahensya ng gobyerno na hindi nila alam exactly kung ano ang kailangan at dapat nilang gawin. Before I went to law school, before I started attending law school, wala rin po akong alam. Hindi ko rin po alam kung paano gumawa ng mga batas. Till nag-first year ako sa law school. Diba? How much more yung mga taong ganito? Hindi ba kayo nangihinayang na time and time again, year after year after year, election after election after election, bumoboto po tayo ng mga tao, hindi lang si Diwata to bumoboto po tayo ng tao na hindi nila alam kung ano yung trabaho nila.
They've been wasting our resources. They've been wasting, tandaan nyo, ang tax po natin, yan ang bloodline ng ating gobyerno. Kung hindi po tayo nagbibigay ng taxes natin, wala po silang iwawaldas na pera. Kaya dapat tayo, actually, tayo mismo yung employer eh. Kasi tayo yung bumuboto, tayo pumipili sa kanila, at the same time, tayo rin na nagpapasweldo. And yet, ganitong klaseng mga tao ang pinipili natin. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na ang ginawa ko sa buong buhay ko, yung binoto ko si Robin Padilla. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga bumoto kay Raffy Tulfo. Diba? Ang dami po natin pagkakamali. Mga maling taong binoto natin. Puro pagpapag-grandstanding, pagpapasikat, and so on and so forth. Tapos ngayon, papasok na 2025, uulitin pa ba natin yung pagkakamali na yan? Iboboto ba natin yung mga tao madaling manipulate? Madaling manipulate dahil may perang katapat? Hindi nyo ba napapansin? Kulang na lang taong grasa ang tumakbo sa Senado kaya sa Kongreso. Wag na tayo magtaka kung mangyari yun one day. Sana, no? Kahit walang detailed information na nagsasabi na dapat itong mga taong to ang mga binoboto natin, tayo mismo, i-elevate natin yung standard natin pagdating sa mga binoboto natin. Hindi lang tapos sa pag-aaral, pero may alam sa trabaho. Diba? Tandaan nyo, hindi lang naman yan ang pinapasweldo natin. Pati yung mga staff niyan, pinapasweldo natin. Pati mga staff niyan, pinapakain natin. Diba? Lahat ng mga tumutulong dyan sa mga taong walang alam sa trabaho nila, kukuha yan ng mga taong may alam sa trabaho nila at yun ang pagtatrabahuin nila. Naka-front lang sila. Lahat yun binabayaran natin. Di ba kayo nanghihinayan sa pera ng taong bayan? Di ba kayo nanghihinayan sa pera na tinatanggal sa inyo para lang pasweldoin yung mga gaya ni Diwata? Ito, mayaman na to eh. Bakit kailangan pa rin pumasok ng politics eh? Ano ba ipaglalaban niya? Di ba? Sa party list, kung ano-ano na lang. Agimat, putang ina, anong ginagawa ng agimat? CIS, ano ba ginagawa ninyo? Gabriela, ang daming nare-rape na bata, ang daming nawawala, ang daming maraming crimes against women. Pero putang ina, ano ba pinagagawa ninyo? Anong nale-legislate yung batas patungkol sa sa protection para sa mga kababaihan? ACT Teachers Party List, ano nagawa niyo? Diba? Wala. Kabataan Party List. Anong batas ang nagawa nila para matulungan nila ang gobyerno na mag-focus lang ang mga kabataan sa pag-aaral? Diba? Or ma-enhance ang kanilang skills. Meron ba? Meron ba silang naging batas? May ginawa ba silang programa? Maliban sa nasasangkot lagi si Raon Manuel sa mga recruitment, nadadawit lagi yung pangalan niya. Nakakatawa nga, no? Lagi silang may expose. Doon sa expose na yun, wala naman literal na nagagawa tungkol sa expose na yun. Wala lang. Nabilang nila na recruiter si Raul Manuel. That's it. Pinatawag ba sa Senado yan? Hindi. Pinaimbestigahan ba si Raul Manuel? Hindi rin. Sinampahan ba ng kaso? Hindi rin. Diba?
Ako pa naman result-oriented ako. Pag binuka niyo yung bibig niyo at pinag-uusapan niyo yung issue, siguraduhin yung tatapusin niyo yan. May resolution kayo at the end of that. People's Initiative, anong nangyari? PDLX, anong nangyari? Lahat hanging. Hindi nga natin alam kung sino mastermind ng PDLX eh. Diba? Hindi rin natin alam kung sino mastermind ng People's Initiative. Namatay na lang. Kaya wala ka na rin talagang mapili eh. No? Ito na yung rest back time natin sa 2025 election. Iboto po natin yung mga karapat dapat iboto. Diba? Definitely hindi ko iboboto yung party list nito nila Diwata. Nakita ko nga paano magsungit-sungit ito sa social media. Pero dahil kailangan niya yung boto ng mga tao, sobrang nakikipagplastikan naman to si Diwata. Nagkalat yung mga videos niya tukol doon. Diba? Nung lumalago na siya, masungit daw, sabi ng mga netizen. Tapos ngayon kailangan ulit ng suporta niya. Kailangan niya ulit ng suporta, magsusungit na naman. Anong gagawin sa atin ito? Ni Rosmar. Tsaka ni Diwata. Diba? Sige nga. Sabi, mamimigay daw siya ng only rice at saka soft drinks. Tangina. Yung maraming nakapalibot na ginto sa leg ni Diwata, baka susunod puro diamante na nasa leeg niya pag napasok yan sa Kongreso. Actually, meron pang dito si Ted Filon, dun sa first nominee nila. Napakayaman daw nung first nominee. So, daw pagkakalam ng tungkol sa vendors. Pag-uusapan natin yun ng coming days. Para sa akin, again guys, walang masama na tumakbo ang mga social media influencers na yan as long as they are hindi qualified They are very knowledgeable sa magiging trabaho nila if they become a member of the House of Representatives or ng Senado. No. May mga tumatakbo naman na talagang dahil political ang kanilang content, galing naman sa magandang eskwelahan, sa maayos na eskwelahan, well, why not give them a chance? Pero yung mga gaya nito, hindi siguro. Sa bagay, hindi rin naman makakaupo to si Diwata dahil fourth nominee siya Kung sakali man manalo siya, yung first nominee niya mauupo at hindi siya. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment. Kung kayo bibigyan ng opportunity, kung kayo, para makumpleto nyo, halimbawa, ang 12 slate nyo sa pagkasenador o sa kongresista, kung boboto kayo ng mga party list or definitely party list. Boboto ba kayo ng social media influencer or hard pass kayo dyan?